Robert Bolick, isang high-scoring guard na kaya maging isang legit contender para sa isang individual award. Pero paano nga ba niya ito makukuha kung laging laglag ang NLEX sa playoff contention? Ito na nga bang nasa isip ni Bolick ngayon? Sawa-sawa na yata siya sa ganitong senaryo na ginawa mo na lahat. Pero parang may isang malaking sumpa na humihila sa iyo para hindi mo ito makuha. Kaya naman kung si Bolick ay nagpapatrade na reasonable naman po. At alam nyo ba kung anong pinaka nakakagulat? Payag ang NLEX basta't same value lang ang katapat. Chris Paul, malapit na raw magretiro. O tapos, Zamboanga Valientes, planong kunin si CP3 kung magkakatotoo ng re-retiro na siya. At may isang PBA team raw ang planong kunin ito. Tara, pag-usapan na natin agad. Si Robert Bolick ang alam ko na since nung pumasok sa PBA, hindi na bumababang average points niya. Siya yung tipo na individual type, scoring machine at nagkaka-average ng 16 points pataas. Sa palagay ko, kung si Bolick ay nasa isang contender team lang, talagang kaya niyang akuin din ang maraming PBA MVPs at BPC award. Kaso dito ng problema, laging laglag ang team niya. Una, Northport, tapos NLEX. Kahit si Coach Jong Oy Chico ng coach, ganun pa rin pala. Kaya naman lumalabas ngayon ng balita, nagpapatrade na raw ito dahil deserve daw niya ang better team. Huwag mong sabihin, isa ka rin sa mga players na gustong pumasok sa Converge. Ang mas nakakagulat, payag ang NLEX. Bakit kaya? Nakakapagtaka rin na ang galing ni Bolick pero hindi niya kayang dalhin sa playoffs ang kanyang team. Una, si Bolick ay isang play-by-play player, individualistic. Siya yung mga player na kapag hawak nila ang bola, huwag ka nang umasa na mapapasahan ka pa. Kaya kung napapansin nyo si Kevin Alas, bumaba ang playing minutes dahil yung iba tinapyas at binigay kay Bolick. Kung ikaw isang magaling na coach, kahit gaano pa kagaling si Bolick, hindi mo siya bibigyan ng almost 40 minutes playing time. Bakit? Dahil nawawala ng chemistry ang team dahil sa isang player na laging pinapasahan every time. Kumbaga nag-game plan pa kayo. Kung puro Bolick lang naman palang plays, isa din to sa mga dahilan kaya mas napaparami ang puntos ni Bolick along the way. Hindi naman tayo magaling pero medyo halata naman minsan na basag ang execution nila. Pinapasa lang ni Bolick tuwing naiipit siya. Kung sa bagay, si Bolick ay isang savior sa team. Nakakapukol talaga siya. Pero hindi nga lang effective hanggang sa dulo or hindi effective sa lahat ng teams na makakalaban mo. Magaling si Bolick bilang isang individual. Pero hindi siya yung chemistry player. Yan ang pinakaunang dahilan kaya hindi siya kinuha sa Gilas. Dahil ang Gilas ngayon meron ng CJ Perez. Isang individual player lang sa lineup, sapat na. Teka, saan naman ito mapupunta? Depende na lang yan sa kung sinong kakagat dahil payag naman ng NLEX, ibig sabihin malaking isda din ang dapat sa kanya. Kung SMB ito, wow! CJ Perez, Robert Bolick sa isang team, pero kung Hinebra to, wala ka nang hahanapin pa. Stephen Holt plus Bolick, kung sa Magnolia to siguro mas bagay dahil mas kailangan nila ngayon ng pampalit kay Poli na halos paliit ng paliit ang ambag. Saan kaya dapat si Bolick may lipat? Chris Paul to PBA? Kapag nagretiro daw si Chris Paul, kukuhanin daw to ng Zamboanga Valientes. Pagkayaman-yaman talaga ng Valientes, no? At hindi lang Valientes, kapag kasi nakuha nila ito, big chance na ang PBA stint ni CP3 dahil bukod sa lagi siyang pasado sa height limit natin, good sign din to para sa ating liga na at least may mga NBA players na tayo na legit sa ating liga, 'di ba? Meaning, mas magkaka-interest din ng ibang retired NBA players na sumali dito. Hindi lang yan. Si CP3 hindi naman for the hype lang na guard. Maliit lang yan. Pero yung playmaking niya, para siyang si JJ Barea na times 6. May isang team na bagay si CP3. Bagay siya sa SMB. Kasi yung import na kinukuha nila, puro pang JMF ang galawan, puro pang big man lang din. Ang dapat sa kanila yung mga imports na undersize para mas balance ang rotation nila. Anyway, hindi pa naman nagre-retiro si CP3, pinagre-retiro na natin agad. Kahit wala pa sa ngayon, pero anong malay natin? Magka-interest pala siya sa atin. Tsaka anong team palang gustong kumuha sa kanya? Syempre si Purple Boy. Alam mo na yan, karugtong na kasi yan ng SGA, Valientes at Converge. Kaya kahit sino mang import ang mapunta sa kanila, matik, sa kanila na yan. CP3 sa PBA. Ayos ba?